Hi, welcome to our fourth episode of Hoy, abatay ka. Ano ba yun? With facial expression ba? Okay. I'm Chef Martin, My name is Syra. and together with My parents. No? Hoy, abate ka. Hoy, Abateka. Hi, welcome to our fourth episode of Hoy, abatay ka. I am Chef Martin. My name is Syra. Nanay Gemma. Mama Laami. And we are overseas She's Filipino parents, rediscovering life, rediscovering love. career, and ourselves, making parenting work, one day at One a day time. So, our topic for today is how to raise kids. So, sinama namin ng aming mga mami, ang mga lola ng mga bata, para malaman natin kung paano yung magpapalaki ng bata ng mga panahon nila at paano yung pagpapalaki ng bata na nararanasan namin ngayon. Para malaman nila yung pagkakaiba. Yung mga old ways, tapos Old talaga. old ways, tapos yung mga Gen Z. Is it Gen Z? The kids are Millennial ka. No, the Gen Z. Oh, kids now. Oo. Diba? Gen Z. Okay, pero brief background bago sila Okay, para alam nila yung where they're coming from, 'di ba? Okay. So si Nanay Gemma, she was working, Yeah. 'di ba? She's Lagot tayo dyan. dictator. Ano na dictator? No, she's a teacher bago siya maging government employee, DSWD. She's my first teacher. Parang nagtagal ako sa kanya mag-aral way back ko pong kopong days. Ayoko sabihin kung ilang taon na ako. Ganyan. Basta nagtagal ako sa kanya bago ako magpunta ng mga primary school. Siguro mga 5 years ako sa kanya. So she's a daycare teacher. Yan. Si Mama La is a housewife. So, all around 24/7. Yun. Masaya ang buhay niya kasi hindi siya natitigil sa pagtatrabaho. And you have how many siblings? I have 4. I have 1. Okay. So, yun yung background nilang dalawa. Ang tanong ko sa kanila, mas mahirap bang magpalaki ng bata ngayon or before? Siguro sa akin is ngayon. 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 How about you, Ngayon. Mamala? Pareho. Pareho. Yung ngayon ay mas kakaiba. Hindi katulad nung una na madaling yung lakihan mo lang ng mata, takot na yung bata. Ngayon mulaga ka na, hindi pa O sa, ang mulaga sa probinsya namin, ibig sabihin, pinanlalakihan mo ng malaking mata. Gano'n. Kasi noong unang panahon is, naalala ko nung kasi nag-work ako noon, ang anak ko noon is, nasa nanay. Yung nanay ko ang nag-aalaga. Tapos kinakaon ko. Di ba? Yung kinakaon ay sinusundo. May translation. Noon, ayan pa na, di ba? Gumigising kami ng maaga. Tapos yung mga anak ko, dinadala ko sa akin nanay para siya ang mag-alaga. Tapos sinusundo ko din siya pag halimbawa at hapon na. Kasi nung panahon yun parang hindi ko din nararamdaman na naghihirap ako kasi malaki ang katuwang ko sa magulang ko Malaki ang katuwang sa magulang ko ng pag-aalaga. Kasi noon ay full support talaga ng nanay ko sa pag-aalaga. Kaya kahit na anong mangyari, andun yung nanay ko. Kaya nung panahon sabi ko parang hindi ako nahihirapang mag-alaga. Hindi katulad ngayon na napapansin ko yung mga bata. Yung sinasabi nga ni kumaring amin na isang tingin mo lamang ay andyan na. Ngayon na hindi, mulaga ka na. Ay halos ay yung bata ay nasa harapan mo na ay hindi ka pa hindi ka pa papaniwalaan. Kaya sabi ko nga ngayon, ibang-iba talaga ang bata noong kaysa ngayon. Ano na, nadidisiplina masyado mga bata. Ngayon naman ay, hindi, siguro na the way din ng surroundings nila, saka yung
way din pag-aalaga ng bata. Dahil ibang mga magulang ngayon ay mas nabibigyan nila ng attention ang work kaysa doon sa bata. Di ba? Nung kinakwento ni nanay yung sitwasyon niya, naisip ko parang ako yun. Kasi, ang kaibahan lang, si mama la, tsaka si nanay, nandito sa bahay. So, hindi ko na kailangan dalhin yung mga bata doon. Pero, of course, may kasama tayong si Ate V, di ba? Pero, ganun din, katulad ng naramdaman ni nanay, ganun din yung nararamdaman ko, full support. Kaya parang hindi siya ganun kabigat. May nabasa nga ako recently, parang sinasabi nila na, bakit dati, ang America, may statistics na sinabi, ay hindi ko lang maalala kung saan, kaya nila mag-survive ang pamilya ng isa lang ang nagtatrabaho. Pero bakit ngayon, dalawa na yung nagtatrabaho sa bahay. Tapos marami ka pang tinatrabaho. Kailangan hindi lang iisa trabaho mo. Oo, diba? Kulang pa rin Kulang pa rin. Kasi nga, Tapos, lolokohin ka pa. hindi kasi, Lolokohin ka pa sa likod. hindi kasi siguro nga yung way ng living natin ngayon, di ba, yung masyado ng mataas ang mga bilihin natin. Saka yung marami natin tayong mga nakikitang mga, yung sabihin sa kapalit kung ano-ano na hindi naman dapat natin bilhin, inaiingganyo sila na bumili, di ba? How about you? Anong ano? na palagay mo sa pagpapalaki? Anong nakita mong pagkakaiba noon at ngayon? Noon kasi ako'y nag-iisa naman sa bahay. Wala akong kasama. Di, ako lang yung mag-isang nagpapalaki kay Syra. So, si kaso Syra hindi naman. lumaki. Hindi lumaki. Yun lang. Sige, mami, tuloy. Kulang. So, yung daddy ni Syra ay lingguhan kung umuwi. So, ako lang yung mag-isa. So, madaling magdisiplina kapag wala kang ibang kasama, di ba, Mare? Oo. Oo. Kasi, ikaw lang yung magsusweto. Pag sinabi mong kumain, kung anong gusto. Parang pumasok doon. Magsusweto. Si Syra naman nun, madaling disiplinahin eh. Isang sit-sit mo lang, nandun na yung sa tabi. Tahimik na. Diba? Kaya mahirap kayo may kasama sa bahay. Mahirap kung may kasama sa bahay. Ako lang, madaling sumunod. Kung ayaw sumunod, sabi ko, nung magsilaki. Yun din ang pagkakaiba nun dati. Kasi Oo, dati, ngayon, hindi pa uso yung Bantay Bata 163 Yan, dati. tama. Bakit parang may pinaghugutan ka? Hindi kagaya kasi ngayon, sobrang dami na nagawa ng batas, di ba? Yung mga old ways ngayon, parang nalilimita na. So, hindi na, yung kahit sabi nga nila, dilatan mo lang, alam na nila yon. So, kakagaya din sa amin dati, nung panahon namin, pag may mga bisita, hindi kami pwedeng lumabas ng kwarto. Hindi kami pwedeng makipag-usap, hindi kami pwedeng yung sasabat sa usapan. Doon ka lang sa kwarto. Doon lang kami. So, bisita. ganun yung pagkakaiba ngayon, mga bata, nagmi-meeting ka, may business meeting ka, doon, giiyak doon. Diba? Kasi ngayon ay sa totoo lang, yung isa sa parang hindi, nakikita natin is gawa ng social media. Hindi gawa ng, siyempre, nakikita nila doon yung mga pag-uugali ng bata na, katulad nga yung mga bata ngayon, marunong na silang sa mga sa computer, ganun. Anwen ni Yusef. Kung hindi mo masusurvive silang mabuti at hindi mo ma-guide sila, posible yung mga bata ngayon ay magkameron ng kaisipan iba doon sa mga nakikita nila. Kaya interpretasyon nila. Kaya sabi natin, isa yun sa sa mga nanay, sa mga magulang, yung pag dumating yung punto na yung bata ay parang naingganyan doon sa gayong sitwasyon, yung kung paano nila susituhin yung bata, doon sila nagkakameron ng isang problema. Nung nasabi natin, isa sa yung pinakamahirap, ay, di ba? Pinapatigil mo. Hindi tumitigil. Ikulong mo sa CR. Alam ko saan nanggaling yung pagkukulong ko lang. Magpapalabas ng kwarto. Pero sinasabi nga nila dito yung mga Singaporean, sinasabi nila na ang sila disiplinado dito, 'di ba? Pero dahil 'yon, may na-reach na silang certain level of understanding. Ang freedom daw dapat ibinibigay sa mga, kumbaga, sa mga taong hindi aabusuhin yung freedom na yun, 'di ba? So kaya yung
kumbaga yung tama yung sinasabi nila na yung mga parents nung una at kahit naman ngayon na ganun sila magdisiplina sa mga bata kasi lumalaki pa sila, minomold pa sila. So, dapat yung parents yung magka-guide. Hindi pa sila marunong magsumbong sa DSWD. Yun na lang. Tama ka. So, pag lumaki-laki. Hindi, okay. Hindi ganito pa rin. Ayon sa mga psychology. Wow! Ayon doon sa pinag-aralan ko din. Kasi yung bata, habang yung bata ay lumalaki, hindi pa puno, hindi pa puno yung kanilang utak. Hindi pa puno ang utak. Kung yung mga parents o yung mga nasa paligid nila, ang unti-unting naggumagawa ng mga para malamnan yung kanilang isipan. Kaya dapat, habang bata yung lumalaki, ang ilalagay mo sa isip ng mga bata ay yung magaganda. Yung magaganda na alam mong magiging kapakipakinabang sila sa paglaki. Hindi kaya yung ibang mga magulang pag ang nakita nila do sa magulang nila ay yung mag-iinom, di ba? Tapos yung nakikita nila kasi paglaki niya ng ilang years silang nagmamarites. Yun ang nila. Nagmamarites, di ba? Kasi habang pinupuno yung kanilang isipan, yung mga nakikita na sa paligid nila, yung mga kaalaman nila, yung mga nakikita nila, yung mga sinasabi ng mga sasama, napapunta yun sa isip na at yun ay hindi mababago kung hindi igagayad ng matatandang tao. Kaya kailangan yung katulad natin, maliliit pa ang mga bata. At maaari kung maitutuwid natin yung kamanila, gawin na natin kasi ngayon, kasi baka maisaksak na tama pala yun, hindi kasi ako hindi inaano nung mali pala yun. Ay wala ka namang gagawa kasi malaki na. Yun ay kung nakatimo na dun sa kanilang isipan. Kaya ang magpupuno lamang ng kanilang isipan is yung mga bagay na dapat na magaganda. Bagamat ng mga panahong yun, bagamat ng mga panahong yun, ay sasabihin natin ang mga magulang ay medyo ba yung sila ay yung matatapang, mabagsik. Pero medyo. Hindi talaga mabagsik. Kaya kinorek kita sabi mo kasi medyo Kasi yun ang alam nila na way na pwede magpatano dun sa bata dahil ang batang yun na yung bata na sinuswito nila is alam nila na hindi magkakameron ng magandang kinabukasan kung pababayaan nila yun. Hindi. At saka yun din yung nakita natin, di ba, sa mga magulang natin, kung paano sila magdisiplina sa atin noon. So parang yun din yung ginagawa natin sa ang parenting style ay namamana. Yes, Oo. Kasi yun yung na-experience mo, yun yung natutunan mo. So, ganun ka. So, katulad... Pero hindi rin natututunan din sa iba. Okay. Kasi yung yung mga ang akin kasi ganito, yung mga nakita mo, siguro nung mga panahon yun, ngayon nararanasan mo. Pero sa pamamagitan na, katulad nga, na-realize ko dun sa mga apo ko na, sabi ko nga sa kanya, bakit ba sabi ko nga dito sa sabi ko nga sa iyo. Nung nadapa. Si Enwe. Sabi sa akin na baka naman pagalitan mo pa ay nadapa na nga. Ano sabi mo? Sabi ko, ay ako nga dati tinatahi na yung binti ko ay pinapagalitan mo pa ako. Di ba? Kaya nga habang tumatanda, katulad namin, marami. May mga karanasan kami hindi ganda sa mga anak. Pero ngayon, parang napapansin namin na iba pala na mari ang mga bata iba talaga iba ngayon ang pag-ano sa mga bata. Hindi pwede yung disiplina mo sa mga hanggat maaari. Or baka kayo ang nag-iba. Pwede. Pwede. O baka kayo ang iba na ang sitwasyon nyo ngayon. Iba daw yung apo kaysa sa tunay na anak. Napakaswerte ng mga apo. Ang sumalo lahat ay anak. Ang mga magulang. Hindi ba? Yun nga ay kasabihan. Nararamdaman mali pala yung gawa ko dun sa anak ko. Bago kaya sa apo ko. Diba? Hindi na naman gawin sa apo. Naintindihan mo na, magkakapo ka rin. Kung babalik kayo sa dati, babaguhin niyo ba yung pagpapalaki? Hindi akin. Hindi. Sakit ng katawan ko na naman. Mauulit ka na lang. Hindi sa totoo lang. Kaya hindi ko rin masasabi na hindi ko babalik. Kasi nakita ko naman ang produkto Diba? Nakita namin yung produkto na siguro talaga yung
Yun lang yung daging dapat. Siguro Oo. depende sa Oo. sa pagpapalaki Oo, na din malaki. ng magulang. Saka siguro depende na din sa anak. Dahil ang Tsaka sa anak anak, eh, oo. dahil anak at siguro hindi ka nagtatanim din sa amin yung ano. Yun siguro naisip din nila na parang tama rin sa mga magulang natin. So, sinasabi niyo pong mababait ang mga anak. Yes, of course. Yes, di ba? Diba? Oo. Oo. Kaya, Mababait sila. gayon. Kaya Lalo siguro, pagtulog. parang bibigay ng pansyap. Nagbibigay ng pang-shopping. Ang shopping. Di ba? Oo, Yan, yun. sasaya. Okay. Diba? Kung meron pong isang importanteng aral na ibibigay nyo sa mga Ayan. magulang ngayon, ano po yun? Siguro sa modernong panahon ngayon, siguro nga ang maibigay lamang namin is malawak na pangunawa. Kasi Yes, iba na oo. yung way ng living ngayon ay kisa nung Yung, una. Iba na oo, ang nakikita oo. ko dun sa dalawang bata Oo. ay kailangan yung madang, kumbaga sa uto-utuin mo, Yun nga. aaliw-aliw. Oo. Pag nagagalit, hindi kailangan galit ka din. Ano po siguro yung alam nyong pagkakaiba na yung pagpapalaki ng mga bata sa Pilipinas ngayon, tsaka ngayon na nandito kayo? Ano po yung magagandang na-pick up nyo na parang pwede nating gamitin sa Pilipinas? Sa Pilipinas, yung nakita namin dito, Mayroong siguro nga ay malapit ang Malapit ang playground. Yun talaga. yun talaga. Oo. Malapit Oo. ng playground. dito ang mga bata ay katulad yan para maaliw sila, para wag laging sa mga iPad. gadgets, sa Ah, iPad, gadgets, yes. para mailayo mo doon. Oo. Ibaba mo lang, dalhin mo sa playground. Yeah. Pag nawili na sila doon, limot na nila yung yung mga gadget na Siguro. yun. Parang din po noong unang panahon Hindi, na nung wala pang panahon, walang gadget. gadget eh. Kaya nga, Walang sabi nga ni gadget, Anu walang Anu TV. sinabi ko kay Anu Anu na walang gadget, walang cellphone. Huh? How? Sabi ko, wala. We just play outside. Tsaka noon, pag sinabi mo kain, kahit Ano, kakainin, kakainin mo. kinakain. Ikaw, Kinakain. kinakain mo, di ba? Pag iniluwa, Asin, tapik. isusubo mo Yes, ulit. naranasan namin yun that time na nagtatapik kami, mantika, kasi Hindi kasi nung unang panahon ang amin ng pagbisan pag wala kami ulit, hindi pa sumisweldo, parang alam mo ang sinabi, o sige tayo, ano ba yun? Sabog, ano ba yan? disabog. Disabog. Oh, disabog. Yun ay asin. Ang ulam namin, asin dati. Disabog. Tapos sasabihin, Disabog. o sige, talbos ng kamuti. Di ba, mga gayon. At yung ulam sa umaga, hanggang gabi na yun. Tama. Yun ang ano namin nun. May tanong ako, kasi magkaiba sila ng profile. Mm-mm. Tapos, tayo dito sa podcast na to, pinag-iisipan din, ginagawa rin nating topic yung, how do we rediscover ourselves sa pagiging parents. Kasi alam natin yung mga sarili natin nung hindi pa tayo parents. Oo. Pero sila, feeling ko, hindi na nila maalala yung paano ba ako long time ago nung wala pa akong anak. Oo, tapos bigla Diba? kang unang anak. Unang anak, yung, nagkaanak yung, na ganyan. yung transition. I'm sure naaalala pa nila. Pero si Mama La, for example, hindi siya yung formal na trabaho. Marami siyang racket. Nagbenta yan ng t-shirt. Nagdoktora yan ng mga baboy. Maraming Nagkakanin. baboy nung nagka-college ako. Oo, Kakanin, nag-siopaw. Bas, Oo. ng puto. Oo. Ako yung naglalako nung wala yung magtitinda ko. Ganun. Yan. So, marami siyang ginawang trabaho on the side. Pero, kumbaga, hindi siya gumawa ng career. Si nanay kasi nagka-career. Diba? Pero, kung babalikan mo po ang panahon, pipiliin mo ba na maging housewife or pipiliin mo na magkaroon ka ng career? Or ituloy mo yung pagiging cultural dancer mo? Depende na lang din yan sa kung Opportunity. Oo, kung ikaw naman ay isang professional at may trabaho pero kang po sa'yo. ganun. Pero para sa akin, ako katulad ko, hindi man ako nagtapos ng college. Kung ano yung katulad kong housewife, paninindigan ko, di ba? Gagawin ko kung papaano yung sa bahay lamang. So, lahat
diskarte lang. Pero in fairness kay Mama lang, kasi even though housewife siya, may diskarte siya. Isipin mo, sobrang mga side hustle niya, di ba? Kasi si daddy nun ay hindi permanente yung trabaho. Kasi contractor siya, pero hindi DPWH. Dito ako nepo baby. Kita Tama niyo ba? naman. Label ka na Nepo Baby. Mahirap na. Parang biglang sige. Contractor siya. Trabaho. Kailangan ako ang mag-racket, di ba? Kung ano-anong pwedeng ibenta, ilako. O si nanay naman, dahil siya may career. Pero, dahil mahirap din ang magtrabaho at may career. Ano sa amin, 5 kasi kami. Oo. Yun ang mabigat. Ikumpara ko Oo. sa dalawa. So, gugustuhin ba ni nanay na mag-housewife? Or, kung I think si uulitin Daddy natin hindi. lahat? Hindi, Si daddy ba? Oo, si daddy, hindi. No. 5 yan. No. Hindi siguro sa akin is pareho pwede din career at saka housewife. Kasi ramdam ko din naman yung bigat ng isang isang may bahay. Kasi sa pamasasalima namin yun, saka marami ka din namang, hindi naman porke kayo nasweldo ay sapat na. Kailangan laging may kulang doon. Sa pamamagitan man hindi naman, kung sa totoo lang ay, hindi naman ako nagkameron ng, sabi natin, ng hirap. Naghirap din, pero hindi yung sabi natin na, kasi yung daddy nila yung daddy nila talagang, good provider talaga siya. Kaya nagkakameron kami ng problema lang. Doon lang nga lang sa ibang bagay. Pero halimbawa doon sa pagdating ng pera, ganun. Nagkakaproblema din kami. Kaya lamang hindi talaga mabigat. Gawa nga nung yung daddy nila yung napakasipag. Kahit anong mangyari doon sa daddy nila, taga ibinibigay. At ang ganit ang nangyari sa amin ganito, yung lahat ng, yung sweldo namin mag-asawa, sa akin lahat binibigay yun. Yun yung sa aming panganap buhay. Kasi hindi ako masyado. Huwag mo bigyan ng idea. Makahinga ng lahat. Tapos Baka sabihin lahat. Oo naman yun. Totoo. Binibigay Tapos yung kanya mga extra, halimbawa sa mga gawin niya, yun ang Extra saan? Hindi extra. Macho dancer kasi si daddy Extra din. ba yung Pagsagabi. ng mga titulo sa mga lupa-lupa. Yun ay sa pagpapaaral sa kanila. Kaya ako, kung totoo, sabi ko, hindi ako yung housewife na dumanas ng sama ng loob na magpera lang sa isa. Kasi dahil nga sa kagawa nga ng, kasi pareho naman kaming may trabaho, ay di, parang wala akong naging Kaya sabi ko sa mga ito, parang wala akong naging problema na tungkol dun sa dun sa mga sa mga pamimera ba. Financial problem. Hindi ganun kabigat. Hindi ganun kabigat. Kasi kahit ng kami naman nung una doon, nagtindahan din kami Nagtindahan din sa silong, di ba? Sa silong kami. Kaya, Nagbigas din kami. Nagbigas kami lahat. Alam mo ang nangyari sa amin nun. Pero, yung lahat na nandun namin, yung palang aming tao doon, kinukupit na lahat ngayon. Pero yung ang lagi lang sabi ng daddy nito, okay lang yan. Okay lang. Para ako napapayak. Okay lang po umiyak. Okay lang yan, sabi ng daddy niya. Okay lang yan, sabi niya. May datating pa tayong mas madami. Kaya hindi ako nahirapan talaga. Kahit alam namin nag-aaway Kasi pag nag-aaway sila, kasi sa bahay namin may 8 kwarto. Makikita mo sila, magkahiwalay ng kwarto. Ay, kami hindi. Pero wala kang maririnig na yung nagbubungaan. Pero magkahiwalay ng kwarto. Magkasama kami sa kwarto, pero hindi kami nag-iimikan. Magaling silang magtago. Pag may tao, kahit nandyan yung mga bata, magkausap kami. Pero pag wala ng tao, hiwalay na ulit, di na kami nag-iimikan. Pero alam mo na merong something. Ramdam mo. Tsaka sila, mami, nag-uusap sila mga 4 a.m. Ganyan. Pag alam po nga tayo, bakit ano pinag-uusapan nila? Pero naman, natatapos yung okay lang ganun naman. lang, tahimik lang na away. Pero mamaya okay na. Tungkol sa pagiging magulang, gaano kahalaga na dapat sync kayong mag-asawa sa pagpapalaki ng mga anak? Nag-uusap kayo.
Kailangan ang May ritual ba po kayo? May mga ritual talaga. Meron po ba kayong ginagawa dating, alam mo yung may usual way nyo? Kunwari, katulad ninyo, nag-uusap kayo sa mga 4 a.m. ng mga bagay. Yung mga bata na gano'n. Tapos, ano siya, ang ano niya, kapag sinasabihan ko kayo nun, di ba? Tapos, yung daddy na ninyo ay dumating at siyang nagsalita, umaalis na ako. Binabayaan ko na siya. Hindi ako yung Hindi ka kumukontra. Bahala na siya, oo. Bahala na siyang magsabi sa inyo. Ngayon, kung wala naman siya, di solo ko, di ba? Walang kukontra. Di ba? Pero yung ba pong, yung mga pangaral nyo ba po magkaiba or pareho naman? Pareho din naman. Kasi syempre, mahirap naman yung magkaiba yung kailangan, ayan. Lagi kayong Oo. Lagi kayong magkasundo. Para Parang si ano rin pala, si mami si daddy. Kasi si daddy, ano siya bihira siya magsalita eh. Si daddy hindi nagsasalita yan. Pero magsasalita yan pag punong-puno na siya. Nakakapanakit lang yung pag punong-puno na. Pero hindi mo maririnig si daddy na pagsasabihan ka. Basta punong-puno na siya. Kasi pag kami naman nung dati niya yung nag-istorya, habang sa gabi ba? Di ba sa Oo, gabi? yun, sa Nagmamakanilya gabi. siya. Nandun lang ako sa kalapit niya. Yun lang kami istoryahan nila. Pero kung yung mga problema, doon namin pinag-iistoryahan. Kasi sabi namin, ay sa gabi tayo matulog na at puyat na. Kasi hanggang alas 12 siyang nagtatype eh. Oo. Yun. Gagawa ng mga Gagawa kung papel ano, yun. papel yan, ganun. Doon kami nag-iistoryahan. Ang tanong ko naman ngayon, mami, mamala, nanay, yung tingin nyo ba yung pamamalo sa panahon ngayon applicable pa? Hindi kasi kagaya nung sinabi nyo nung mga panahon na pinapalaki nyo kami is parang need siya. Isa siya sa mga parang need para ma-straighten yung yung moral Disiplina. ng bata para matanim sa kanila. Tingin nyo ngayon sa panahon ngayon kailangan pa? Parang hindi na, Mare? Parang Parang hindi sa tumatak panahon sa ngayon kanila. sa panahon ngayon pwede ding may kaunti ka ring may kaunti ka ring pamamalo. Hindi katulad nung una na talaga namang kita mo naman sabi niya DSW. Diba? O, ganun. Nung una kasi, oo. pag Iba. namalo, papadapain ka. Ganun. Saka sa puwit lang ang palo. isa ka Sa sa pigi. Hindi, si mami kasi hindi palo yun sa'yo, hazing. Oo. Yung nangyayari nun sa amin. So, pag Hindi di ba palo. pag galit na galit ka na, hindi mo na maintindihan kung ano yun. Pag kami natalo, takot na kaming masundan yun. Kasi nag-away kami nun ni Kuya. Ni Kuya Ilik, nakita ni tatay, nagsusuntok. Lumalaban ako Dun sa hagdan, pinaakyat kami. Pinadapa, hinugot yung sinturon niya. Masakit Sabi na. ko, si Kuya naman yung nauna Hindi. Pareho. Pareho kayo. Pareho. Yun. Yan. Nakakatakot yung kaya siguro. Siguro may din. Ay, ito naman hindi ito madala eh. Oo. Kaya nang Hindi, sanay kasi ako sa tahi. Kaya, Pero itong dalawa, pag pinalo mo, hindi kahit lakasan mo yung palo. Pero natatakot sila, di ba? Natatakot. Pero si Yusef, kahit palo yung malakas, ngingiti ang yung kalang. nangingiti ka na. Hindi, ang natatakot si Joseph, pag pinalo mo siya at the same time, pagkatapos nun, yung angry Lalambing face. naman Oo. sa'yo. Angry face, yun, tsaka siya titigil. Kasi nga, siguro hindi pa niya naiintindihan masyado yung Oo. hindi niya Maliit yung pa yung palo, yung disiplina. Ano ang pinaka mahirap na stage ng pagpapalaki ng bata? Kunwari po, nga, di ba, yung infancy, syempre baby pa, medyo mahirap. Tapos naging toddler, tapos naging teenager, tapos after teenager, ano ba? college. Oh, yung college. Tas, Teenager, Yun, yung oo, mga high parang- school na. Siguro nga yung mga, kasi iba na nalabas na sila eh. Tapos kung yung pagpapalaki mo sa loob ng bahay nila, kita mo na pero paglabas nila ng bahay, iba't iba na nakakasalamuha. Nakakasalamuhan nila. Yun. Kaya doon yung siguro doon talaga ang guidance ng magulang. Doon lagi kung ano lagi kayo may komunikasyon. doon ka masusubok. No? Ganon. Lalo na yung, Ganon. anong tawag mo doon, yung pasensya mo pag Oo, high, yun, pag high school na. Kaya yung ibang mga magulang, nakakapagsabi naman ng hindi maganda sa bata. Siguro, gawa na din yung attitude din ng bata na nadadala sa loob ng bahay. Kahit anong galing ng paano mo sa anak mo sa loob ng bahay, pag sila lumabas, naapektuhan yun
Kaya Pag ganun. nakakaroon sila ng kasama Oo, ganun. na hindi maganda. Hindi naman dati di niyang ba? ginagawa yun. Ba't pagdating ganun. Kaya kailangan siguro masusing pag-aaral din dun sa Mga nakakasama. nakakasama. Yes. Sa madaling tao. salita, Sino ba? surveillance. CCTV agad. Mangyari mo nun, kikilalanin mo mabuti Yeah. yung pamilya. Mm. Ganun. At saka yung Oo, mga, yung mga bata. nagiging Kaibigan. kaisama nila, dapat yun. ay hindi ka, Oo. yung sinasabi ko nun kila Syra, hindi kayo dapat sasama dun sa inaakala ninyong, yung magpapabagsak sa inyo, kailangan, yung matututo kayo ng magandang, disiplina, hindi yung, tsaka wag maiinggit, sabi ko, kung may pera sila, di ba, yung iba, bakit sila ganun, nakikigaya, gusto kung ano yung nakikitang buhay nung maluwag sa pera, di ba, lahat nagagawa, yung gagayahin mo sila. Hindi ka ako dapat yun, kaya dapat mag-aral kayong mabuti para magkaroon din kayo ng ganun. At saka, alam ninyo masama yung barkada ninyo, yung kaibigan niyo, wag na Iwasan kayong na sumama ninyo. doon. Di ba? Okay na tayo. Nabibitin ba kayo? Gusto niyo Oo, pa ba? gusto niyo ba ng kasunod pa? Inaantok Kasi na mga sila. sinaunang tawa rin kausap. Oo. Maraming kwento. Don't worry, babalik sila. Babalik sila maybe sa Aba, teka, 12th episode. alauna na. No. So, thank you guys for watching and tuning in. We just want to say thank you, Nanay. Good night. Mama La, thank you for sa pagpapaunlak sa aming podcast. Aba, teka. Hoy! Aba, teka! Baka gusto po ninyo mag-suggest sa amin, gusto namin pag-usapan. Pwede po ayan. Comment below. Marami po kami i-share sa inyo ng mga magandang bagay at pwede din sa mga experience na natutunan namin sa man lugar. Kasama na po ang Singapore. Wow! Okay. Gagala po sila ng Taiwan, so baka may kwento sila doon. Baka gusto po niya kwentuhan tungkol po sa mga ninuno namin, sa mga kabukiran. Okay! Bye! Hoy! Aba, teka. Patay ka.